Hello everyone, so for today's video, I'm going to show you how did I cook my macaroni soup without evap milk. So ayun, may isang buwan na rin kasi ako nandito at ang tagal ko na nag-crave sa sopas. Kaya ginawa na talaga natin ng paraan kung paano makapagluto ulit ng sopas. And first, syempre, misanpla. O yung mga estudyante ka dyan sa TLE, natatandaan niyo pa ba ang first step? So, syempre, i-prepare muna natin yung mga ingredients. At kung napapansin nyo, wala akong evap milk. So, mamaya papakita ko kung anong ginamit ko. So, for this soup, ano ba usually cut na ginagawa natin sa carrots? So, yung slice na yan ay natawag na julienne cut. So, hopefully, naalala pa ng mga estudyante ko kung paano ginagawa yan. Kayo ba, pag nagluluto kayo ng sopas, ano mas gusto nyo? Mas maraming carrots or mas marami yung repolyo? Tsakan kasi mas gusto ko mas marami yung repolyo. At syempre gusto natin marami yung gatas. Kaso nga lang, wala akong mahanap na evap milk dito. Meron silang available na powder pero hindi ko rin mahanap. Actually, mali yung nabili kong powder. Nakalagay doon sa packaging is nakalagay pala is bacon and potato. Doon kasi sa picture, mukha siyang macaroni soup, kaya siya yung pinili ko. Until I realized na mali pala. Pero push lang, syempre, for the cravings. At dito ako sa table nag-prepare ng ingredients kasi medyo masikip doon sa tutuan. Sobrang dikit ng lababo at saka nung stove. Since medyo marami yung mga dapat i-cut, so dito muna ako sa table nag-ayos ng mga ingredients. And after cutting all the vegetables, prepare ko na rin yung chicken. So, lahat ng utensils na kailangan kong gamitin, kahit alam ko namang hugas na sila, still inugasan ko pa rin. Kasi syempre, hindi natin alam ba yung mga alikabok, o kaya minsan, baka nadapuan ng ipis. Pero dito naman sa Japan, wala pa naman ako nakikita ng ipis. And, hindi lang yun. Pati yung mga ginamit nating chopping board, yung pinggan, yung mga pinaglagyan natin ng mga ingredients, at saka yung kutsilyo, dapat after natin maghiwa, hugasan at linisin na. Kesa itambak natin sa lababo, diba? At least nabawasan na yung trabaho natin. And inuna ko munang pakuluan yung manok. After nun, yung napagpakuluang tubig, yun naman yung gagamitin ko para sa macaroni. Para yung broth ng chicken nandoon na sa magiging sabaw niya. At kung mapapansin nyo, nag-prepare ako ng bukod na pan kasi separate ko niluluto yung gulay. Hindi ko siya sinasabay doon sa chicken at sa macaroni. At habang naghihintay, nagsalang na rin ng labahin on the side. Ayun, so ginisa ko muna yung gulay. Ginano ko yung bawang. So sa inyo, anong unang iluluto? Yung bawang o yung sibuyas? Wala naman explanation, pero mas gusto ko na unang naaamoy yung garlic. Kaya siya yung unang kong sinasalang. At ako lang ba yung kapag nagpiprito? Hanggat wala akong nakikitang tostadong part, hindi siya luto. Kaya usually, turkey yung mga niluluto ko. Pero hindi naman yung tipong tagang sinusunog, diba? Siyempre, masama rin naman sa health yung merong mga black residues yung pagkain. So, tansya din. Kayo po ba, kapag niluluto kayo ng sopas, nakaseparate din yung gulay or sabihin nyo na siyang niluluto sa isang pan? At ayan, prepare ko na yung macaroni. Then, kinuha ko muna yung mga chicken para mahimay. Then, dun ko na nilagay at niluto yung macaroni sa pinagpakuluan ko ng chicken. At kung umabot ka hanggang sa video na to, can you please comment your favorite food? So, ayun na nga, niluto ko muna yung gulay. At kapag niluto ako ng sopas, sinisigurado ko na bago ko paghaluin yung macaroni at saka yung mga gulay, luto na sila. Feeling ko kasi mas malasa siya kapag
niluto ng separate. Kumbaga, templado, hindi lang yung gulay, kundi pati yung makaron. So, ayan, habang niluluto ko yung gulay, hinimay-himay ko muna yung mga manok. Pero konti lang naman yan kasi kumbaga pang toppings lang naman siya. And after ko siyang himayin, hinalo ko na doon sa pinapakulong makaron. At medyo nag-aalangan ako niyan kasi parang naparami yung gulay. So kapag i-transfer ko na yung gulay, parang hindi na siya kakasya doon sa kaldero. Pero push lang, kaya gawa ng paraan yan. So ayun, unti-unti ko nang pinagalo yung gulay at tinimpla ko na rin yung nabili kong powder na yun nga lang, patatas at saka bacon pala siya. Pero siguro makakatulong din para sa consistency ng sopas. And eto na nga, dahil sa wala tayong evap, meron akong biniling fresh milk at yun yung nilagay ko. Tapos naglagay din ako ng kalahating chicken cubes para mas malasa yung sabaw natin. Pero kasi sabi ni mother, dapat daw kalahati lang ginagamit ko, huwag daw yung buong buo. So syempre, kailangan masunurin tayo. So kalahati lang yung nilagay ko. So ayan, konti na lang, malapit na. At yun, hindi nga siya nagkasya. So yung ibang sumobrang gulay, nilagay ko muna sa gilid. At ito na nga, nilagay ko na lang pang toppings kasi luto naman na siya. At kung mapapansin nyo, medyo maputla dahil nga konti lang yung nailagay kong milk. Pero masasabi ko na halos same lang sila ng lasa. So ayan, itadakimasu! Shalom, shalom!